Praise the Lord. God bless you, Brother Benji Joya. Itas ang ating makamay minamahal. Tayo po'y magkaisang manalangin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Isus sa oras na ito. Sa pangunadalangin yung hinirang huling propeta sa lahat ng mga bansa. Aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, 10 panalangin ng kanyang minamahal na anak. Sa aking pong pagdadala ng balang mensahe, Ikaw, Diyos, magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na Panginoon, paunawang bawat isa narito. Hallelujah, hallelujah. At sa iyong dakilang pangalan na kayo sinasaway. Ano mang gawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at paglangan lumaya sa aming kalagitnaan. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Unang-una, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesu Kristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Honorable Assistant Pastor Linus Almeida. And we give also, hallelujah, our greetings to the whole family of our beloved Pastor, and the beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, at sa inyo po, minamahal mga kapatiran, sa ating pong mga baguhan, our beloved visitors, and to all our beloved viewers, magandang hapon na po sa lahat. Isang malakas at matunog na palakpak sa aking mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. At unexpected, minamahal yung blessings through the leading prayers of the pastor na tayo po ay nabigyan po ng gawad parangal at last Friday, minamahal. At nandoon po yung mga active and retired military and police officers at ang mga bishops, pastors coming from Luzon, Visayas, and Mindanao. The regional directors, provincial, and city directors, minamahal. Bagamat limited po yung mga tao na pinadalo dahil sa protocol ng hotel, pero at least minamahal yung pinaka-core, kumbaga sentro ng organisasyon ay nandoon lahat ng mga officials at wala pong ibang binibida, minamahal, kundi ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, dahil tayo lang po ang nakakagawa ng mga imposibleng misyon. Amen. Yung pagpasok mismo sa mga tinaguriang kuta ng mga terorista. For how many years na hawak-hawak nila yung mga lugar na yan. Pero ngayon, napalaya na po ang mga tao dahil nabuksan yung kanilang pangunawa na mayroon palang Diyos na buhay. Mayroon palang totoong Diyos na nagbabago ng buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, hindi magtatagal, minamahal, ay matutupad yung sinasabi ng ating kagalang-galang na beloved parents in the Lord na magkaroon muna ng isang panggobyernong may takot sa Diyos. No? And spiritual government. Hindi na kailangan na tayo ang uupo diyan. Hindi naman natin alam. Hindi naman natin alam, magpuri tayo diyan sa City Hall, magpuri tayo sa Malacanang. Hindi naman natin alam kung paano patakbuhin ng gobyerno.
mayroon pong nakalaan para dyan, minamahal, yung alam nila takbuhin ng gobyerno. Importante lang na magkaroon sila ng Kristo sa puso nila. Amen. Isang malakas at matulog na palakpak sa ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Yun lang ang importante, minamahal. Ha? So, paano sila magkaroon ng Kristo sa puso nila? Kailang makilala nila ang mahal na Panginoon. Dahil sa ating po kinagis ng relihiyon, ang Kristo na ating nakilala ay hindi talaga yung Kristo na nasa Bible. Ang ibig kong sabihin, minamahal, hindi talaga yung totoo na Kristo. Dahil ang Kristo na kilala natin sa ating kinagis ng relihiyon ay Diyos Anak. Hindi natin nakilala siya na Diyos Ama, kundi Diyos Anak ang pagkakilala natin sa Kanya. Pero sa Bible, minamahal, hindi pala siya Diyos Anak. Wala pong Diyos Anak sa Bible. Anak ng Diyos, mayroon. Iba po yung Diyos Anak. Amen. Iba po yung anak ng Diyos. Kasi pag sinabing anak ng Diyos, ang tinutukoy doon ay yung Kanyang pagkatao. Pag sinabing Diyos Anak, ay hindi na yung pagkatao niya ang tinutukoy. Kundi mayroon ka ng ibang Diyos. Kasi mayroon yung Diyos Ama, tapos may Diyos Anak, di pangalawa na yon. Pero kung anak ng Diyos, hindi po siya naging pangalawang Diyos. Yung Kanyang pagkatao. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. So sabi dito, the divine nature of Jesus is the Father. So bilang Diyos, ang Panginoong Hesukristo, siya po ay Ama. So sabi po dito sa Isaiah chapter 9 verse 6. Isaiah chapter 9 verse 6, ito po ang nakasulat. Pakinggan po natin ng mainam. Dito po sa aklat ni Propeta Isaiah, ang kabanata 9, ang talata po ay 6. Ganito pong nasusulat. Ang sabi po dito, mga minamahal, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, at sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Amen. Isaiah chapter 63 verse 16. Pakihanda ang John chapter 10 verse 30. Dito sa Isaiah 63, ang talata ay 16. 16. 63:16. 63:16 ng Isaiah, sabi po rito, sapagkat ikaw ay aming Ama, bagaman hindi kami kinilala ni Abraham, at hindi kami kilala ng Israel, ikaw, O Panginoon, ay aming Ama, aming manunubos na mula sa walang pasimula, ay siya mong pangalan. Amen. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay, minamahal. Thou, O Lord, art our Father, our Redeemer. So, Father and our Redeemer. Tagapagligtas. Kung si Kristo ay hiwalay sa Ama, di dalawa ang tagapagligtas. Ang Ama at ang Anak. Di wala ng ibang tagapagligtas. Sabi dito, minamahal. Thou, O Lord, art our Father, our Redeemer. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. At sabi ng John chapter 10, verse 30, Jes 30 ng Juan, dito po na unawaan natin. Kung bakit tinatawag ang God the Father na Redeemer at si Jesus naman ay tinatawag ding Redeemer. Ating pong basahin. Dito po sa 1 Gs talata po 30. Ako at ang Ama ay isa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. I and the Father are one. Oh. Iisa. Bakit iisa? Si Kristo bilang Diyos ay Ama. Bilang anak, siya po ay tao. Amen. Everybody say praise the Lord. So bilang tao, siya ay anak. Bilang Diyos, siya po ay Ama, hindi po siya Diyos anak.
So yan po ang dahilan kung bakit walang himala na nangyari sa mga nakakilala kay Kristo bilang Diyos anak. Amen. So dito lang po nangyayari ang mga himala. No? Nagkiklaim din sila na may himala. Pero hindi nila magagawa yung ginagawa ng Jesus Miracle Crusade. Yung pagpasok lang sa kampo ng Abu Sayyaf, hindi nila magawa yun. O kahit hindi sa Abu Sayyaf, sa mga kampo ng NPA, lalo na. Nung nagpa-picture taking na kami minamahal, o anong sabi ng mga bishop, yung mga matataas sa mga tungkulin, yung iba pa nasa Malacanang pa sila. Sabi nila, Sir, ang tawag sa akin, Sir, Sir, dito ka sa amin, Sir, para mahawaan kami at hindi na rin kami matatakot sa NPA. Ibig sabihin, aminado sila, natakot sila, na mangaral sa kampo ng NPA. Pero tayo, nang mimigay tayo ng leaflets, beware, communism is satanism, ang binibigyan natin ay mga NPA na. Sila na yung hinahanap ng gobyerno. Binibigay natin yung leaflets, hindi naman tayo ginagalaw. Binabasa nila. Sila ay nagtatanong. Siyempre, nasaktan yung puso nila. Bakit tinatawag silang satanista? Bakit naging satanista ang mga NPA, ang mga rebelde, ang mga komunista? Mabuti na lang yung ating pumakapatiran ay magaling magsagot. Binigyan ng wisdom ng malapi noon dahil pumapatay sila ng tao. Hindi sila nakasagot. Kasi ang pagpatay ng tao ay hindi po gawain ng isang taong may kinikilalang Diyos. Pag ikaw ay pumapatay ng tao at wala kang takot pumapatay ng tao, parang ang tingin mo sa tao ay mga hayop lang yan, nanggigigil ka pa pag ikaw ay pumapatay, yan po minamalay mga taong mga satanista. No? So, aminado sila. After nung nabigyan natin ng mga leaflets, tayo po ay nag-challenge ng bautismo. Sila po ay parang mga tupa na pumupunta doon sa ilog at tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Everybody say, praise the Lord. Tayo lang po nakakagawa niyan, minamahal. Dahil ang Diyos natin sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay Diyos na tagapagligtas. Diyos na lumalang ng langit at lupa. Amen. Ang ating Panginoong Jesus. So hindi po maunawaan nila yun. Paano naging lumalang ng langit at lupa ang Panginoong Jesus? Ipinanganak nga siya ni Maria paano yun? Matagal nang nilalang ang langit at lupa. Si Jesucristo, lumitaw lang sa mundo nung siya ay ipinanganak ni Virgin Mary. Hindi nila maunawaan yun, minamahal. Hindi nila alam yung ipinanganak ni Virgin Mary, nung hindi pa ipinanganak, ay siya ang Panginoon na tagalangit. Amen. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So, nasa Bible po yan, minamahal. No? So, mahirap talaga pag walang alam. Hallelujah sa Bible. Dahil hindi lang maunawaan, minamahal, ang nakasulat dito sa Biblia. So, sabi nga ng 1 Corinthians 15:47, the first man is of the earth, earthy. The second man is the Lord from heaven. Malinaw po yan sa screen. Ang unang tao ay tagalupa, si Adan, ang tinutukoy diyan.
Ang ikalawang tao ay ang Panginoon na galing sa langit. He is the second man is the Lord from heaven. Amen. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. No? So, yan po yung sinabi ng Bible. No? So, sabi ng 44, it is sown a natural body, it is raised a spiritual body. There is a natural body, and there is a spiritual body. And so it is written, the first man, Adam, was made a living soul. The last man was made a quickening spirit. Sabi po diyan, minamahal. So howbeit that was not first which is spiritual, but that which is natural, and afterward that which is spiritual. The first man is of the earth, earthy, and the second man is the Lord from heaven. Mayroon akong ministro na kausap nito. Sabi niya, bigyan mo nga ako ng bersikulo na nagpapatunay na si Kristo ay Diyos. Yan lang, binigay ko. Binasa niya. Tumingin sa akin, hindi na siya nagsalita. Klarong-klaro eh. Ha? The second man is the Lord from heaven. Sino pa ang Lord from heaven? Wala namang ibang Lord from heaven. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Iisa lang ang Panginoon. Amen. Nagaling sa langit. Ibig sabihin, ang God the Father. Ang God the Father ay nagkatawang tao para iligtas tayo. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So, dapat yan ang malaman ng mga tao, minamahal. Ha? So, pag mayroong magtatanong, ano bang mayroon sa Jesus Miracle Crusade na wala kami? Napakasimpleng sagot. Mayroon kaming buhay na Diyos. Sasabihin naman nila, bakit ang Diyos namin hindi ba buhay? Na hindi talaga buhay. Hindi, pagkakilala nga sa Diyos, hindi nila alam eh. O paano nila malaman na buhay ang Diyos nila? Hindi nila alam kung sino ang Diyos nila. Kung sabihin nila si Kristo, o sino ba si Kristo sa inyo? Diyos. O anong Diyos siya? Diyos na anak. O palpak na sagot yun. Wala pong Diyos anak from Genesis to Revelation. Wala pong Diyos anak na sinasabi dyan. There is only but one God, the Father. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng Revelation chapter 21 verses 6 and 7. Ito po ang nakasulat. Dito sa Apokalipsis, ang kabanatay 21, talatay 6 at 7, sabi rito, at sinabi niya sa akin, nagawa na, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking painuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siyang magiging anak ko. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Napakaklaro po yan, minamahal. Sino po ang Alpha and Omega? Si Jesus Christ. Sabi niya, I am Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Oh. I will be his God. Ako ay magiging Diyos niya, at siya ay magiging anak ko. Kung tayo ay anak, ang turing sa atin ni Kristo, tayo ay anak niya, ano naman ang turing natin sa Kanya? Siyempre, Ama. Amen. Kasi anak ka eh. So ano ang relasyon? Pag ikaw ay tinatawag na anak, yung tumatawag sa'yo na anak, siyempre, ang relasyon natin sa Kanya ay siya ang Ama. Amen. At siya ang nagsabi diyan, minamahal. Ha? Siya mismo ang nagsabi diyan, he that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So yun nung inutos niya
ang lahat na sumampalataya ay kailangan magpabautismo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Noong nagbautismo na ang unang inutusan niya, silang lahat ay nagbautismo sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Isang pangalan lang, Jesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pag ikaw ay mabautismohan in the name of Jesus, mapatawad ka sa iyong makasalanan. So wala namang ibang bautismo na may pangakong kapatawaran. Kung susundin mo yung formula, I baptize you in the name of the Father, the Son, the Holy Ghost. Amen. Yun lang. Pero kung susundin mo yung kahulugan, yung meaning ng formula, I will baptize you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, para mapatawad ang iyong kasalanan, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Hindi ka lang mapatawad ang kasalanan mo, hindi ka iiwanan na powerless. Kasi once na mabaptize ka in the name of Jesus Christ, mapatawad yung kasalanan mo, mahugasan ka sa lahat ng mga kasalanan mo, paano ngayon, pagbangon mo sa tubig, nandyan yung temptation, kaliwat kanan, nandyan yung atake ng kaaway, magkasala ka uli. So paano ka hindi magkasala uli? May pangako. After na ikaw ay mapatawad sa kasalanan mo, matatanggap mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ano po yon? Ano po yung kaloob na yon? Gift of healing, gift of miracles, gift of power. Lahat na yun, the 9 gifts of the Spirit. Gift of faith, gift of wisdom, gift of prophecy, gift of interpretation of tongues, gift of knowledge. Dami. 9. Imagine. Yung siyam na gift yun, nasa iyo. At hindi lang yan. Pag manahan na si Kristo sa iyo at ikaw ay bautismado na sa pangalan ni Jesus at siya'y mananahan na sa iyo, mayroon pang 9 fruits. 9 fruits of the Spirit. Magbunga ng siyam na bunga ng Espiritu. Love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, temperance, goodness, faith, ano pa? Tama na pala, 9 na. Against such, there is no law. Ibig sabihin, pag nanahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos, wala kang malalabag na batas ng Diyos. Kahit batas ng tao. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. May nagmahal. The divine nature of Jesus is the Holy Spirit. According to John chapter 14, verses 16 to 18. Natin pong basahin. Dito sa John chapter 14, verses 16 to 18. Dito sa Ebanghelyo ni Juan, ang kabanatay 14, ang talatay 16 hanggang 18, ang sabi po rito, at ako'y dadalangin sa Ama, at kayo bibigyan niya ng ibang mga aliw, upang siyang sumainyo magpakailanman. Sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan, na hindi matatanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo, sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paririto sa inyo. Amen. Oh, unawain po natin yan, minamahal. And I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. Even Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him. But ye know Him, for He dwelleth with you. Pero nakilala ninyo, dahil siya ay nakikipanahan sa inyo. O sino kayang tinutukoy no? Di ba si Kristo rin, siya ang sarili ang tinutukoy niya. And shall be in you. O, sabi niya, I will not leave you comfortless. I will come to you. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Oh, napakaklaro yan.
yung Holy Spirit pala na ipadala, siya lang din. Amen? So hindi pwedeng ipadala kung nandito pa siya. Natural, siya lang din ipadala eh. Kailang babalik mo na siya. Ha? Kailang ipako mo na siya sa cross. At siya'y mabuhay na mamuli sa ikatlong araw at babalik sa kanyang trono. At ang kanyang espiritu ay mananahan sa bawat mananampalataya. Amen. Sabi ng Bible, pag walang espiritu ng Diyos, pag wala kang espiritu ni Kristo, ay hindi ka sa Kanya. Roma Kapitulo 8, versikulo 9. So ang espiritu ni Kristo ay espiritu ng Diyos. So yan po minamahal na ang buong mundo binulagan ni Satanas. No? O, pwede maniwala kay Kristo pero tao lang, propeta lang. Magaling na guro lang siya. Yun ang paniwala nila. O kung maniwala ka man na Diyos siya, Diyos anak lang. Huwag mong paniwalaan na siya ang Ama. Magagalit si Satanas niyan pag maniwala ka na siya ang Ama. Pero kung maniwala ka na si Kristo ay Diyos anak, ay talagang kakampi ka ni Satanas. Kasi siya ang pasimuno niyan na Diyos anak. Para maligaw talaga ang tao. No? Kumbaga, hindi ka talaga mapipigilan na maniniwala na si Kristo ay Diyos, pero hanggang Diyos anak lang. Sa Kanya ka pa rin. So, ganun si Satanas, marami siyang paraan para iligaw ang tao. Pag hindi ka maniwala sa Diyos, sa Kanya ka pa rin. Isa kang ateista, sa Kanya ka pa rin. Nagdududa ka, agnostic ka, o naniwala ko mag-Diyos, pero mayroon kayang Diyos, sa Kanya ka pa rin. Kasi nagdududa ka. Sa Kanya rin yung naniwala na siya ay propeta lang. Sa Kanya din yung naniwala na siya ay tao lang. Sa kay Satanas din yung mga naniwala na siya ay Diyos anak at hindi siyang Ama. Pero kung sinasabi mong Diyos Ama si Kristo, ay kaaway ka na ni Satanas. Dahil yan po ang katotohanan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Roma Kapitulo 8, versikulo 9. Pakinggan po natin. Dito po sa Roma, Kabanatang 8, talata po 9. Datapwat kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung gayoy, tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Everybody say, praise the Lord. Ang totoong iglesia ng Panginoon ay may Espiritu ni Kristo. Na yung Kristo na nanahan sa puso ng bawat manampalataya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. So Jesus is Jehovah. Siya si Jehovah na sinasabi dito sa Jeremiah chapter 23 verses 5 and 6. John chapter 8 verse 58 and Acts chapter 9 verse 5. At pong basahin muna Jeremiah chapter 23 verses 5 up to 6. Dito sa Jeremias, sulat ni Propeta Jeremias, ang kabanatay 23, ang talatay 5 at 6. Ang sabi po rito, narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y magbabangon kay David ng matuwid na sanga, na siyang maghahari na gaya ng hari, at gagawang may kapantasan, at magsasagawa ng kahatulan at kaganapan sa lupain. Sa kanyang mga kaarawan ay maliligtas ang Huda at ang Israel ay tatahang tiwasay. At ito ang kanyang pangalan na itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay ating katwiran. Amen. The Lord our righteousness. Behold, the days come, saith the Lord, that I will raise unto David a righteous branch, and a king shall reign and prosper, and shall execute judgment and justice in the earth. And in his days Judah shall be saved, and Israel shall dwell safely. And this is his name, whereby he shall be called the Lord our righteousness. Sa John chapter 8 verse 58, ito po ang sinabi ni Kristo kung sino ba talaga siya. Ate pong basahin.
Juan 8:58. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Amen. Before Abraham was I am. Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was I am. Bago pa ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Nandyan na ako. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, lalong nagalit yung mga Hudyo. Ang tagal na namatay si Abraham. Tapos, bago si Pinak, nandiyan ka na. Kasi hindi nga nila naunawaan at hindi na nila nakikilala na ang kanilang nakausap ay siya pala ang Panginoon na lumalang ng langit at lupa na nagkatawang tao. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So nung umakyat na ang mahal na Pinoon sa langit, nakita ng mga apostol at patuloy siya nangaral ng Ebanghelyo na si Kristo ay nabuhay sa mga patay. Galit na galit ang gobyerno, ang pamumuno ng Roma, ang mga kaparian sa Israel, galit na galit sa unang mga Kristiyano, sila ay pinagbawalan na mangaral. Kahit si Saulo na nagiging Pablo ay mayroong authority, mayroon siyang kapangyarihan kung makakita siya ng mga Kristiyano, hulihin at ikulong. At habang papunta si Saulo sa isang lugar, mayroong liwanag na galing sa langit, tumama sa kanya, nabulag siya. At nahulog siya sa kanyang sinakyan. Kabayo ba yun? Kabayo? O asno? Yung asno, kabayo din yun na maliit. So nahulog siya sa kanyang sinakyang kabayo. At mayroon siyang narinig na tinig, nagsabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? At siya nagtanong sa tinig na yon, sino ka, Panginoon? Sino ka, Panginoon? At nagpakilala ang tinig na tinawag ni Saulo na Panginoon. Sabi niya, ako si Jesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Acts chapter 9 verses 4 and 5. Dito sa mga gawaang kabanatay 9, talatay 4 at 5, sabi po rito, at siya'y nasubasob sa lupa at nakarinig ng isang tinig sa kanyang nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kung tao lang, si Kristo, paano niya makausap si Saulo? Nandoon na siya sa langit Ha? Nandoon na siya sa langit kung tao lang siya. Paano niya makausap si Saulo? At yun ay tinig lang. Diyos talaga si Kristo. Amen. Yan po yung katotohanan. Sabi niya, if you do not believe that I am He, you shall die in your sins. Sino yung He na sinasabi niya? Before Abraham was I am. I am He. I am the Father. I am the Creator of the universe. Sabi nga ng Genesis 1, in the beginning, God created the heaven and the earth. So, siya ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Pag hindi ka maniwala na siya nga, ang Ama, ay ikaw ay mamamatay sa iyong kasalanan. No? Malaking kasalanan po yan. At ang kasalanan ay magdudulot ng sakit. Ang buong mundo ay hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. He is God the Father. Dumating si pandemic. Wala silang panangga kay pandemic. Lahat sila ay sumuko kay Satanas. Pero ang tunay na mga anak ng Diyos, nanatili ang panampalataya sa mahal na Panginoon. Because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. At si Kristo lang ang makapagbago
ng tao, wala ng iba. Amen. Mababago lang ang tao pag manahan ng Espiritu ni Kristo sa bawat tao. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. At sinabi po dito, minamahal, para maligtas tayo, wala pong ibang pangalan na ikaliligtas sa natin, kundi sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. So the name of Jesus means Jehovah Savior, or God became our Savior. So supreme revelation of God in the New Testament, Zechariah chapter 14 verse 9, sinabi po dito, and the Lord shall be king over all the earth, in that day shall there be one Lord, and His name, one. So, iisa lang ang pangalang tatawagin. Noon marami. El Shaddai, Elohim, Adonai, El Elyon, Jehovah, ano pa? Yahweh. Pero pagdating ng panahon, iisa lang, Jesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Zechariah 49, John chapter 14, verse 13 to 14, at sa Colossians chapter 3, verse 17. Ating pong basahin. Dito po sa Zacarias 14, talata po 9. At ang Panginooy magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yaoy, magiging ang Panginoon ay isa, at ang kanyang pangalan ay isa. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. John chapter 14, verses 13 to 14. Dito sa 1, 14, 13 at 14, sabi rito, at ano bang iyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumulhati sa anak. Kung kayo'y magsingi sa anuman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Colossians chapter 3, verse 17. 3:17 ng Colossus. Dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colossus, kabanatay 3, ang talatay 17, ang sabi rito, at anumang iyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. So ano ba talaga ang kahulugan ng Jesus? Matthew 1:21. Ito po yung kahulugan ng pangalang Jesus. Sa Mateo, kabanatang 1, talata po 21. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Yun. Ang Jesus pala ay ang ibig sabihin para iligtas ang kanyang bayan sa mga kasalanan. So, ang ibig sabihin ng Jesus, God became our Savior. Amen. At sinabi ng Acts 4:12, walang ibang pangalan na makakapagligtas sa atin. 4:12 ng mga gawa at huling talata, Acts 10:43. Dito sa 4:12 ng mga gawa, ang sabi po rito, sapagkat sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. At Acts 10:43, paano po tayo maligtas? Sa pangalan ni Jesus, ito po ang nakasulat. Sa gawa, Gs. 43, siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta, ng bawat sumasampalataya sa Kanya ay magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Sa Amen. pamagitan ng kanyang pangalan. Through His name, whosoever believeth in Him shall receive remission of sins. Everybody say, praise the Lord.
So, nung tayo naniniwala at nagpabautismo sa pangalan ni Jesus, napatawad lahat na ating mga kasalanan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhay, minamahal. Tumayo po tayo, minamahal. Hallelujah. Napakapalad natin. Nandito tayo sa tunay na gawain ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos ay hindi po siya, hallelujah, nagbabago kung paano po siya kumikilos noong unang panahon. Siya din ngayon at magpakailanman. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. Sa lahat na dako, saan mang, hallelujah, mga organisasyon, pag nandyan ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, tinitinangala ng mga tao. Dahil kakaiba yung ating mga patotoo. Kakaiba yung ating mga karanasan. Dahil ang Diyos na ating tinatawagan ay buhay at makapangyarihan. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung mayroon po mabaguhan, minamahal, now is the day of salvation. Now is the accepted time. Sa ating po mga viewers, napakapalad po nyo. Hindi po kayo ang dahilan o namimili na bakit kayo ay nakatutok sa gawain ito. Ito po ay plano ng mahal na Panginoon sa buhay niyo, minamahal. Sabi ng mahal na Panginoon, you have not chosen me, but I have chosen you. Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. So sabi ng ating mahal na Panginoon, minamahal, come unto me, all that labor and are heavy laden, I will give you rest. Kung gusto mong makasigurado sa iyong kaligtasan, hanapin mo ang Jesus Miracle Crusade. Tanggapin mo ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Pasalamatan po natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon. Nanaliwanagan tayo. Binigyan tayo ng pastor. Binigyan tayo ng propeta, the end-time prophet, the end-time pastors of our living God. Para matutunan po natin ang tamang katuruan at maunawaan natin ang salita ng mahal na Panginoon sa Biblia. Hallelujah! 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 Sa Dear
Praise the Lord. Nasa ating kalagitnaan na presensya at Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kahit mayroon pa, kahit mayroon pa, damdamin na. Kahit hanggang kailan ba hihintayin sa aking puso sana dumating ang pagmamahal niya na unay sa akin. Oh Jesus, Ikaw lang ang nagbigay ng Hallelujah. Ang Tanging nabahag sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ang nalalaman ko na. Sa iyo ako'y may halaga. O salamat na kilala kita. O Jesus, Ikaw lang ang nagbigay ng pag-ibig. Ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ang nalalaman ko na. Sa iyo ako ay may halaga. O salamat na kilala kita. O Jesus, Ikaw lang ang nagbigay ng pansin. Ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na. Sa iyo ako'y may halaga. O salamat na kilala kita. O Jesus, Ikaw lang nagbigay ng pagsin. Ang tanging nagmahal sa akin. Hallelujah. Hallelujah. Sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ang nalalaman ko na. Sa iyo ako ay may halaga. O salamat na kilala kita.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah! Praise the Lord. Para po sa ating mga baguhan, ating mga viewers, minamahal, mayroon pong 4 na reglamentong kaligtasan. Una-una, ang pananampalataya. Ang pananampalataya, makamtan po natin sa pakikinig sa salita ng Diyos. Pangalawang pagsisisi, kasama na po ang pagtanggap sa ating malapinoon bilang po ito kapag sa mga buhay. Hallelujah. At tanggapin po niyo pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Kristo para mahugasan at papatawan ninyong makasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. At ang pang-apat, Diyos na po ang gagawa, bautismo sa Espiritu Santo. Tayo po'y manalangin sa lahat po na tatanggap sa malapinoon. Sumunod po sa panalangin ito. Malapinoong Isus, maraming salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan. Malapinoong patawarin mo ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Ako po'y taos-pusong nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso, isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo kung malapinoon. Sampo kay mamahal sa buhay. Ako'y maglilikod sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Sa iyong dakilang pangalan, in the mighty of Jesus, I pray. Amen and amen. Hallelujah. Dakilang mga Diyos na makapangyari sa lahat. At tumanggap sa iyong malapinoon. Bilang Panginoon tagapagligtas sa kailang mga buhay, patawarin mo sa mga kasalanan, baguhin mo kailang mga buhay. Gawin mo siyang tunay na Kristyano. Isulat mo kailang mga pangalan sa kabay sa kitan. Iligtas mo sila. 10 ang ilang mamahal sa buhay. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Palapakan po natin yung malapinoon, minamahal. Tayo po manalangin sa inyo po mga pangailangan. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo. Palikaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman, tayo po'y mag-isa manalangin. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal namin Panginoong Isus. Minsan pa humingi po kami ng kapatawaran. Sama kami nagkulang, nagkakamali. Ano mga naisip na gawa na bagit may mga labi na hindi kaya-aya sa ibalapan, patawarin mo yung mga anak ko Diyos. Hallelujah. Sa pangunat dalangin yung hinirang, huling propeta, sa lahat ng mga bansa, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Weldy Almeida, 10 padalangin, kanya may mahal na anak, aking sinasaway na magawa ng kaaway, demonyo ng hadlang, demonyo ng karamdaman, problema, kahirapan, cast out from the children of God. Demons of cancer, leukemia, heart disease, diabetes, demons of COVID-19, all kinds of sickness and diseases, incurable sickness, cast out in the name of Jesus. Vices, problems, and doubts, poverty, cast out, sickness, be healed in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tumayo po tayo lahat, minamahal, bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Itaas po natin ang ating dalawang kamay and let us jump 3 times and shout, Hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Salamat sa ating malapinoon. Tayo po'y dumako na po sa